Ayan, nakikita nyo po may barikada ang mga pulis para maiwasan yung media, no, na lumapit. Meron lang pong limited na area kung saan po pwede kaming tumayo at mag-video, kumuha ng litrato dito. Cellphone. Like to request from the media to please settle down. Cellphone. Cellphone po, cellphone. Taas mo pa. Una ng sombrero. Okay. Pasok na po. Itong si Alice Guo. Ayan po, nakikita niyo siya, naka-orange na t-shirt. Please keep this live stream. Paki-share po natin. Bumalik na po sa Pilipinas. Ito po, kaharap ng media, si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Kasama po niya si PNP Chief Police General Romel Marbil. Itong naka-long sleeve na white, si DILG Secretary Benhar Abalos. Yan. Makikita niyo po si Alice Guo na naka-t-shirt na orange. Nakalagay po ay CIDG. Ayan. Detainee po siya. Ngayong pagbalik niya sa Pilipinas. Ito po mga haharap sa atin, no, ngayong mga oras na ito sa media. Ito pong si DILG Secretary Benhar Abalos, PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at PNP Intelligence Group Director Police Brigadier General Romeo Macapaz. Sasagot po sila ng mga tanong natin hinggil dito kay Alice Guo. Ito po ay press conference, no, na ginaganap dito po sa private hangar sa NAIA sa Pasay City. Ayan. Makikita niyo po nakatalikod si Mayor Alice Guo. Siya po yan, naka-t-shirt na orange, nakasulat na CIDG detainee.
Kanina po ay lumapag ng 1:10 a.m. yung eroplanong sinakyan nila. Yan, request daw na humarap sa media itong si Alice Guo na ngayon ay nakatalikod habang suot po itong orange na t-shirt. Our first question will come from ABS-CBN, Mr. Jeffrey Hernandez. Magandang umaga po. Good morning po, Secretary. Secretary, pakikwento lamang po yung mga nangyari po mula po sa inyong sa Indonesian authorities hanggang sa tuluyan po na mailipat po sa Philippine authorities itong custody ni Mayor Alice Go at maiuwi po siya dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Kahapon, siguro kahapon, si Chief ay nasa trabaho. Siguro alas 5 ng umaga, gising na ako eh. Dumiretso po ako ng Naga. Tapos dumiretso ko ng Pansu para dito sa mga nabahaan. Nandang tanghalian, nakatanggap ako ng tawag na binibigyan tayo ng hanggang alauna na madaling araw dahil nadaking ng mga Indonesian authorities si Alice Go na kung hindi ito aayusin ng Pilipinas, makapakawala nila si Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naghanap ng aeroplano. Kasi hindi tayo aabot sa mga flight. At may kaibigan ako nagpahiram ng aeroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi hahabulin natin yung alaunang sinasabi. Ang tinuulit ko, nanisip ko, wala akong binastos ang pamahalaan dito. Alas 6, nandito kami, yung Chief. Kadili ang flight namin, 11 kami umalis. Halos 4 kalahating oras ang biyahe namin doon dito. Siguro mga alas 3 na umaga, nandun na kami. And we have to wake up at 6 o'clock in the morning. At pagkatapos doon, ay pinuntahan na po namin ang Indonesian officials. Ito lang ang gusto ko sabihin sa ating mga kababayan. Nagpunta kami ron, si Chief Marbil, ako, at nakudala po ang BI at ang NBI doon. Walang kasiguraduhan, inuulit ko, walang kasiguraduhan mauuwi namin si Alice Go. Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawanan na kami ngayon. And yet we took the risk. Nagpunta kami ron at ginawa namin ang dapat namin gawin. Inausap namin ang mga authorities. Siguro halos 1 oras nakipag-usap kami. And eto na po ang nangyari. Naiuwi namin si Alice Go sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng memorandum of understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra Ong, yun din ay dahil sa police to police na memorandum of understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ng mga pugante at iba pang may kinalaman na kriminal sa kanyang masa at magtutulungan. At nung nahuli nga si Alice Go, at gusto kong pasalamatan dito si General Macapas at ang ating police attaché na si Madamba at of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito, no? Ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno.
ang Indonesian Police Attaché. Siya po nakipag-coordinate sa Indonesia para malakad ito. At para lang malaman po ninyo, sa part naman ng Indonesia, gusto ko pasalamatan si Police General Listio Sigit Prabowo, ang Chief ng Indonesian National Police. Tapos yung kung kanilang head ng Criminal Investigation Board, yung CID nila, si Police Commissioner General Waliu Vida, si Police Inspector General Krishna Murthy, ito po yung kanilang sa Interpol ng Chief of International Relations, no? At itong si Police Commissioner General Matthews Kuko, ang Indonesia Narcotics Agency. At yung pong isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglapad ni Alice Go sa Indonesia, hindi na nila binitawan kung saan ang pupunta, sinusundan po. Kunyari, kung sa isang lugar, pupunta sila isang bahay, susundan nila, paglipat, susundan nila ulit. Sinandaan nila to ng halos more than 2 weeks, no? More than 2 weeks na pagbabantay po nito. Ito po si Police Senior Superintendent Odi Laturon, ang Chief ng International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So, lahat po ito ay nagtulungan upang nagdating po si Alice Go at yun na nga para maiharap po ito. No? So, nung pumayag na po ang Indonesian authorities, ito po ay siya po ay dineport sa Pilipinas at nagdali na po namin ang aming proseso at ito na po ang nangyari ngayon na iuwi na po namin si Alice po. Yes. Sir EJ Gomez po of GMA Integrated News. Maraming salamat po sa pagbigay po ng unang detalye. No? Marami po tayong viewers na nakasubaybay po ngayon. Pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin. Maaari po ba nating iharap si dismiss Bamban Mayor Alice Go? Opo. Ito po yung inaabangan po natin, no? Does she have her? Mga kapuso, sa mga oras na to, hinahanap daw yung abogado ni dating Mayor Alice Go. Wala bang tigay human rights dito or what? Ayoko lang kasi magkaroon tayo ng problema sa human rights. Sabi ni DILG Secretary Benhar Avalos, chinecheck lang nila, no, kasi ayaw magkaroon ng violation or kung ano mang ayan, okay. Kaya naghahanap daw sila ng anyone official from the human rights. Okay, sa unang pagkakataon, humarap po sa media itong si dating Bamban Mayor Alice Go. Makikita nyo po naka-orange t-shirt siya. Suot ang t-shirt na yan, nakasulat na CIDG detainee. Ilang segundo lang po humarap. Sir, baka po pwedeng... Thank you very much. Our next question will come from Mr. Kim Salinas. Good morning, mga sirs. Sir, medyo kumakalat yung picture po ninyo with Mayor Alice Go. So, kung saan masaya kayo with GPNP, ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nag-viral siya ng social media, sir? Well, salamat sa pagtanong mo. No? Alice, narinig ko kung sabi, okay. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At inassure ko siya ni Chief na yung death threats, huwag na alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot. Maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyan. Tapos pinadocument namin para lang malinaw ito. Eh, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa camera ng gano'n. Ang hirap ng ano, hindi ba? So, yun po ang nangyari niya. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Magkaroon ko ano?
Ayan, humarap po ulit. Si Alice Go, sa unang pagkakataon magsasalita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung mask po, pakitanggal. Hindi ko po natanggalin yung mask po. Tumanggi siyang tanggalin yung kanyang mask na Sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. SILG, last na lang po. Kanino po mananatili ngayon si Mayor Alice Guo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, no, nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso lamang kay Alice Guo ay DILG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Kung maalala niyo. Ngayon, ito ngayon pinal namin sa ombudsman. Ito ngayon ay nakita ng ombudsman at kinampihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. At ito ngayon ay nasa korte ng Kapas Tarlac. At ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest lamang kay Alice Guo. Ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda, na siya nakademanda at ina-aresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala, maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa PNP. Siguro si Chief ang makakapagsalita na rito. No? At yun naman sa Senado, kung sakali man, kung mag-debate siya, pwede na siya makapunta sa Senado. Ganun po kasi ang chief head ng Bernie Alvin, kung paano ang proseso ng gagawin ng police. What will happen is, kukunin po natin, she will be under the custody ng PNP ng CIDG natin, no? Kasi meron siyang standing warrant of arrest. Then after that, pagka na-serve na-inform na yung court sa RTC, then kung nakapag-bail siya, then we would like the turn over po natin sa Senate. Kung wala po turn over, kung wala po siyang bail, it will be under the custody po ng CIDG ng PNP po. Sir, thank you very much. We will entertain two more last questions, and we are from GMA, Ms. Limpa Ravelo. Good morning, sir. Sir, Limpa Ravelo from DZWD. Pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alice Guo, former mayor, nakita kanina habang nung sinundo niya sa Indonesia, naka-casual clothes lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga. Pero ngayon po, naka-orange t-shirt, yung CIDG detainee mark. Paliwanag lang po. At nakaposes po ba siya yung ba yung tinatakpan niya ng white jacket? Yes, nakaposes po siya. Nakaposes. Dito po kasi yan, pagpunta niya rito, binasahan po siya sa aeroplano ng kanyang kaso. Kasi nung umalis kami, wala pa yung warrant. Ngayon ang araw na ito dumating. So, binasahan po siya at minag-shot po siya doon sa loob. Tinuna siya ng medical record, etc. Ng fingerprint, at doon ako nilagay yung CIDG na t-shirt. Ganun po. Sir, thank you very much. Our last question will come from DZRH, Mr. Don Chicasas. Isa ba sa India o ano? Pareho nakatag sila. Luana Balyara from GG. A last question po will come from DZRH, Mr. Don Chicasas. After the DZRH, sasabihin sinabi mong DZRH. Sige po, DZRH muna po. Then we'll entertain two more po. Okay, sir, good morning. Kay General Officer, sir. pwede pakita. Secretary Abasad, Deputy Chief natin. Sir, itong pagka-aresto kay former Mayor Alice, meron po ba itong kinalaman din, sir, sa may politika po ba ito na involved dito, sir? Ganito lang po yan. No? Kaya importante sa akin na mapunta sa Indonesia si Chief. Kapag na sinabi ko sa airport niya, wala kaming kasiguraduhan makukuha namin ang ulit ko.
ang mabigat doon kung babalik kami dito na hindi namin dala si Alice ko. Katakot-takot ng kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas na dapat makuha siya ng kapulisyahan. We were given a very tight time limit. Imagine, alauna ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Hinahabol namin yung alauna na yun. Mabuti na lang, sinabihan kami rin na dahil nakita nga na persistent kami, in-adjust yung time. In-adjust nila hanggang hinahabulan na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nagkaroon kami ng ito. Ngayon, katanungan mo, bakit gano'n? Well, yung nga sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ikaw natatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security na kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaki dito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Dahil yun lang ang bagay na talaga magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo. May proseso tayo dito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang pulis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. No? Yun ang in-assure namin sa kanila. So what was her reply po dun sa pag-encourage niyo sa kanya na magsabi ng totoo? Well, siguro kalamito siya, no? Kalamito siya. Pero parang nakita mo naman dun sa picture niya kanina, parang she felt relieved eh. Alice, can you answer that? Wala yung lawyer niya. That's her human rights. No? Pero walang commitment siya, wala po siyang commitment sa inyo kanina. Commitment na sasabihin niya yung yun lang sinabi ko, yun ang pinali ko sa kanya. Huwag siya matakot, sabihin yung totoo. Yun lang. At we will take care of her security. Sir, yeah. Sir, pwede mag-tungkol dun sa, napag-usapan ba sa Indonesia yung swap? May drug lord na... Well, eto na, ang basis nitong ating ginawa ay deportation proceeding. Totoo lang, napakabigat na mission namin, ha? Napakabigat nito. Ganun ka-komplikado to. Meron pa yung mga swap-swap na kami nag-uusapan na ganyan. Hindi biro ito. Pero ako'y nagpapasalamat muli sa Indonesian government. And by the way, it is right now the 75 years of Philippines and Indonesia friendship. No, itong taon na ito. Nag-coincide pa. Nandun pa kasi sa Tupapa eh. Nasa Indonesia pa ngayon. No? So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation naman. Yun ang pinag-usapan. Okay? Sir, thank you po. Sir, we have one more question from DWIC, Mr. Joel Pineda. Sir, natutunan po ba kung sino po, paano po nakalabas, at kung mayroon pang taong nasa likod? Hindi na po namin, kasi masyadong mabilis ang pangyayari, yung maraming tao kanina, no? At totoo lang, bukod sa chief, sa PNP, ando rin po, gusto ko rin pasalamatan, no, ang NBI at ang ating immigration. No? Ang mukha ng sinabi ko, nagpunta kami rin namin, alam ko ang lagatan namin kung kami ay nakukuha o hindi. Naging parang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina na at last mission accomplished at maibabalik namin siya sa Pilipinas. Yun ang pakiramdam ng team kanina. Sir, yes sir, pwede po ba kay ex-mayor kung totoo pong nagpangka sila palabas ng Pilipinas? Okay, wala kasi siya assistance of counsel at sana kaunawaan ng ating mga kababayan. Meron tayong tinatawag ng Miranda rights. No? Ito yung basta isang tao ay, of course, ay nasasakdan. No? She has the right to remain silent. She has the right to a counsel. May karapatan kasi isang abogado. Anything she says would be held against her. Lahat na sasabihin na ito yung sabihin na nasa kanya. Very basic rights po yan. But sir, naniniwala po ba kayo na nagbangka sila? Well, mahirap mag-judge eh. No? Maraming posibilidad. At for me, hindi malayo yung sinasabi nyo. Maluwang ang ating yung problema namin na pinag-usapan namin sa Indonesia kanina.
Dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming isla, dahil tayo, maraming tubig. No? Kaya kung nga pala, bago ko makalimutan, Alice Go is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities, mas initingan natin ang cooperation sa kanila. Dalawang kaso na to, kay Cassandra Go, no, at saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice. At pinag-usapan namin na like drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan na gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap. No? Chief, can you also invite with that? Pinag-usapan natin with the Indonesians. Yeah, I just want to add on the secretary, no? What happened kaya ito na nahuli is because of yung mutual agreement namin, mutual understanding between the Philippines and the Philippine National Police and the Indonesian National Police. Kaya kami hinahabol po namin yung secretary kasi wala naman siyang kaso. Wala siyang kasong kriminal and sa only concern. Kaya yung hinahabol namin kasi sabi ng Indonesian National Police, wala silang jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, inaabot ko namin and at least kahit na paano napag-usapan sila to take care of dun sa ano natin. And kaya nga nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan na rin yung Indonesian National Police kung paano lang i-hold na matagal. But to sabi mo, I just want to add no, kaya nag-ismal kanina. In the first place, wala siyang kaso noong the time. During the time, napaalis na kami sa airport at we received yung warrants of arrest coming from the RTC ng sa Tarlac. But the rest, it's more of yung babae confining at us na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakaroon siya ng death threat, yung mga problema niya. And it so happened na nakuha na kami ng picture, maybe I don't know kung sino kumuha ng picture, but it's more of na ano talaga, natutuwa siya talagang iba yung first time na makita yung secretary natin and we feel so comfortable. Then I guess ito po yung nangyari sa atin. So, ito po, it's more of sabi natin cooperation ang nangyari po dito. I just want to add, no? Ang nangyari kasi dito, it's coming from, kaya nahihirapan yung Indonesian National Police because from Indonesia, she went to Malaysia and Singapore. So paikot-ikot. And they took, sabi ko nga, it's really a gut choice na chance na lang talaga nakuha nila. Just they took a risk that they opened up one of the houses na doon nagtatago siya. Kaya yun po yung nangyari sa tama po yung sinasabi nila. It's really more of a mutual agreement between us. Kaya lang nga, sinasabi nga ng Indonesian National Police, they have to go there right away because they have no case. We cannot hold them for quite a while, more than 24 hours. So ito po yung nangyari sa case sa Alice Go. Sir, idadagdag ko lang, no? Lalo na sa mga nakikinig nyo. Napakahirap na maging pugantika sa ibang bansa. Tandaan nila. At yun ang pinag-usapan namin sa Indonesia natin. Yung Interpol, International Police, ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, masasaling versa yan. Kung anong nangyari dito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyayari sa lugar nito. Talagang magtutulungan. Yung po ang napagkasunod. Sir, thank you very much. We have last one question for the Good morning, Ian from Raptor. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed further? Well, actually, yung swap na sinasabi ninyo is just hindi naman masyadong, hindi na pag-usapan eh. No? It was just bypassing na sinasabi lang nila na I think as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that yung death penalty for that person, I think his name is As, no? Hindi nila kinukonsider. Pero it was never the basis nitong pagbalik kay Alice. Hindi dahil they swap, and I want to make that very clear. It's not because of that, it's because of the deportation. Okay? One last
Sir John Aballaran from GD Press. Sir, so you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na there are bigger people or syndicate behind her and she's not the leader of the crimes that she... Do not put words into my mouth. Simple lang ang sinasabi ko. Sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis dito sa bansa. No? Natatakot siya, maski siguro natatakot siya. Sabi namin, matakot. Sabihin mo lahat at poproteksyonan ka ng pulis ang buhay ko. Ganun kasimple yan. Okay? Ganun lang kasimple yan. Ang importante, malaman natin ang totoo na nangyari dito. At ang importante na rin, sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na huwag siya matakot. Sakitado siya as far as the PNP is concerned. Is she a Chinese fighter? I'm not sure. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam ko ang nationality na po. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa media. Maraming salamat po sa ating SRG. Sir, baka po pwedeng pakitang nakaposes po si Miss Alice po. Oo. Kasi sir, you said mission accomplished po. Opo. Pakita lang po natin na talagang hawak na po ng authority. Pakita po natin na siya po ay nakaposas. Atras po na. Atras po.